Kabanata 33. Lumingon si Sebastian. Napagtanto niyang isang kubang matandang lalaki ang nakatayo nang hindi lampas sa 10 talampakan ang layo mula sa kanya. Bigla siyang pinagpawisan ng malamig. Kung nagawa ng matanda na lumapit ng tahimik sa ganitong distansya, malamang na pambihira ang lakas niya. Siguradong madedehado siya kung mas maaga siyang inatake ng matandarig ito. Kakaunti ang kulay abo na buhok ng matanda at malukot ang kanyang mukha. Para ba siyang walang buhay sa madilim at malalim na mga mata niya. Agad na natauhan si Sebastian. Kayo ba ang may-ari? Tama. Nandito ka ba para magsangla? Tanong ng matandang lalaki. Hindi. Pumunta ako rito para bumili. Binuklat ni Sebastian ang isang papel-papel. Hinahanap ko ang amulet na to. Tumingin ang matanda sa papel. Pasensya na, wala ning ganyan dito. Dumayo ako dahil may sapat akong impormasyon. Bakit kayo nagtatago ng impormasyon sa isang deal? Sige, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nasa amin nga ang amulet, pero isang customer ang nagsangla nito. Babalik siya sa loob ng ilang araw para gayunpaman, ngayong lumitaw na ang amulet, kailangan niyang maghanap ng paraan para makuha ito. Mister, maghintay ka! Bigla siyang pinigilan ng matandang lalaki. Lumingon si Sebastian sa kanya nang naguguluhan. Narinig kong nabanggit ng customer na may kapares ang amulet. Maaari kayang nakita mo na ang kapares nito noon? Hindi pa. Umiling si Sebastian. Mister, nag-aalangan kang sabihin ang totoo. Kung hindi mo pa nakita yon, paano mo nakuha ang larawan ng amulet? Tanong ng matandang lalaki. Nakita ko ito sa isang libro. Hindi ko pa nakikita ang mga yon. Amin ni Sebastian. Huwag kang mag-alala, mister. Gusto ko lang itong tingnan at ihambing sa kapares nito. Iniisip ko kung may espesyal ba sa mga ito. Gusto kong ipahiram ito sa iyo para makita mo, pero hindi ko talaga ito dala. Paano kung magpumilit ako? Ngumiti kunin ito, kaya hindi ko ito mabebenta sa iyo? Maayos siyang tinanggihan ng matandang lalaki. Pwede mo bang sabihin kung sino ang nagsangla? O pwede mo ba siyang kontakin at ipaalam na handa akong bilhin ito sa mataas na presyo? Umiling ang matandang lalaki ng nakangiti. Pasensya na, ito ay pribadong impormasyon. Sige pala, paalam. Dismayado man si Sebastian, wala siyang magagawa kundi umalis. Inisip ni Sebastian na pwede niyang kunin ito sa pamamagitan ng dahas, ngunit hindi madaling kalabanin ang matandang lalaki. Baka may mga kasama pa ito. Ang pagiging mapusok ay maaaring makasama kay Sebastian. Napaatras siya at nag-iwan ng mga bakas ng paa sa lapag habang pinilit niyang umatras. 5 hanggang 6 na hakbang ang kinailangan niya para mabalanse niya ang sarili niya. Nang naramdaman niyang kumulo ang enerhiya niya pati ang dugo niya, muntik siyang napasukan ng dugo. Nabigla si Sebastian. Higit talaga sa inasahan niya ang lakas ng magandang lalaki. Gayunman, hindi rin nakalamang ang matandang lalaki. Napaatras din siya. Ikaw nga ang makapangyarihang Supreme One. Bata ka pa pero kamangha, mangha ang lakas mo. Bigyan ka lang ng oras at baka wala nang mas lalakas pa sa iyo. Bumuntong hininga ang matandang lalaki. Sino ka? Sigaw ni Sebastian. Ang matandang lalaking ito ay ang pinakamalakas na nakasalubong niya. Ako ang vice-presidente ng Dragonheart, si Finn Copper. Napagtanto ito ni Sebastian. Pinaalam sa akin na lihim na nagpakita sa Ravenview ang Dragonheart, pero hindi ko ito mahanap. Yun pala, nakatago ka sa gubat. Hindi ka takataka na hindi kita makita. Ngumisi si Finn. Huli ka na. Ibigay mo sa akin ang amulet at baka hayaan kitang mamatay ng mapayapa. Kundi, talagang magsisisi ka? Isang namumuhing ngisi ang lumitaw sa mga labi ni Sebastian. Magaling ka, pero duda ako na kaya mo kong patayin. Paano kung tulungan namin siya? 2 magkamukhang babae ang lumitaw na parehong may hawak na espada. Pareho silang tila nasa 20 taong gulang at napakaganda nila. Sa kanila ng perpektong pangangatawan nila, matigas ang ekspresyon nila. Ang mga mata nila lalo ay parang mga mata ng ahas. 34. Sama-sama ninyo akong harapin. Intrigado akong malaman kung gaano kayo kahusay. Pambibwisit na sinabi ni Sebastian ng mayabang. Wala siyang takot kahit na nasa delikadong sitwasyon siya ngayon. Kahit hindi niya kayang talunin sila, hindi niya hahayaang pigilan sila sa kanyang pagtakas. Ngumiti ng may malisyosong ngisi si Finn.
Oh, Supreme One, hindi ka ba medyo nalilito? Nagbago ang ekspresyon ni Sebastian. Totoo nga na medyo nahihilo siya, ngunit hindi niya ito masyadong pinansin. Uumpisa nang mag-click sa kanyang isipan ang pagkakaunawa. Kailan mo ako nilason? Subukan mong hulaan, ngumiti si Finn. Mabilis na naalala ni Sebastian ang mga nangyari kanina at ilang bagay ay biglang nagliwanag sa kanya. Ang mga bulaklak sa gubat at mga kandilang nag-uumapaw. Oo nga, pati ang tsa. Ang tatlong bagay na iyon ay hindi nakakalason sa kanilang sarili, kahit pag pinagsama ang dalawa sa kanila, hindi magdudulot ng pinsala. Ngunit nakamamatay sila kapag pinagsama ang tatlo. Maingat siya, ngunit nahulog pa rin siya sa kanilang patibong. Narinig ko ang iyong kahusayan sa medisina at sa sining ng pakikipaglaban. Tunay nga kayong kahanga-hanga at agad mong nahanap ang katotohanan, pagpuri ni Finn. Dahil alam mo ang aking mga kasanayan, hindi mo ba nakikita na nakakatawa na nilason mo ako? Sinabi ni Sebastian ng may pang-uyam. Sa totoo lang, sinusubukan niyang magtagal para mailabas ang lason mula sa kanyang katawan. Nakita ni Finn ang kanyang motibo. Siyempre, hindi ko gagamitin ang ordinaryong lason. Alam ko ang iyong karanasan sa medisina. Nabasa ko ang formula na ito sa isang sinaunang aklat. Ang mga bulaklak ng dindol, Zenchal Blend, at Poteo Tea ay kanya. Sabik si Sebastian na mabilis na palayasin si Finn, gayunpaman ang lakas nito ay kapantay niya. Higit pa rito, naging malaking istorbo si Yanni. Hindi pa banggitin na kailangan niyang maniobrahin ang isang bahagi ng kanyang enerhiya upang sugpuin ang lason na naging dahilan upang hindi niya maibigay ang kanyang buong lakas. Lahat ng posibilidad ay laban sa kanya. Kasabay nito, si Lillian ay puwersahang dinala sa isang opisina sa tuktok na palapag ng Shadow Tiger Group. Lumabas kayong lahat, bawal pumasok ng walang utos ko, daing ni Andrew. Nagmamadaling umatras si Bryce at ang kanyang mga tauhan, hindi nakakalimutang isara ang pinto. Alam nilang magpapakasaya si Andrew kay Lillian. Siya ay ang magandang babae ng Ravenview pagkatapos ng lahat. Lahat ng lalaki pinagpapantasyahan siya. Maiinggit lang sila kay Andrew. Umaasang sasamahan siya nito kapag naranasan na sa hindi mabilang na mga laban. Inaasahan na ni Sebastian ang sandaling ito sa sandaling inilunsad niya ang kanyang pag-atake. Ang pag-atake kay Holly ay isang pagkukunwari lamang. Bigla siyang umiwas sa gilid at ang alon ng enerhiya ang tumama kay Holly. Sa isang matunog na salpukan, napaatras si Holly. Dumura siya ng isang bibig ng dugo sa himpapawid at namatay bago bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Holly! Parehong sigaw ni Finn at Yanni. Baliw ka! Papatayin kita! Sumabog sa galit si Finn. Hindi siya makapaniwala na napatay niya ang kanyang apo nang hindi sinasadya dahil kay Sebastian. Humarap siya kay Sebastian sa isang kisap mata at sinuntok siya sa mukha. Kiring ni Sebastian ang kanyang ulo sa gilid, iniwasan ang kanyang atake. Agad niyang ibinaon ang paa sa tiyan ni Finn at mabilis din ang reaksyon ni Finn. Agad silang sumabak sa malapitang labanan habang si Yanni ay naghihintay ng pagkakataong mag-aklas. Paminsan-minsan ay hinahampas niya si Sebastian ng kanyang espada na nagpapahirap sa katawan. Naramdaman ang kanyang nalalapit na kapahamakan. Si Lillian ay natakot. Nawala ang mga kulay sa mukha niya nang makalapit si Andrew sa kanya. Please subscribe and comment. Thank you!